Take me back to the beginning, to the hour and a minute. Oh, when you met me and I gave you my heart, gave you my heart. I gave you everything, and this is where it started. When I heard and when I got it. Oh, I believe the day you set me apart, set me apart. Never the same again. I remember what you've done and all the battles you have won. Jesus, your love never failed. You made a way, and I know there's so much more than I've been asking for. So with all my heart and all my soul, I celebrate. Come on, put your hands together. I recall and I remember when I encountered all your power. Oh, Holy Spirit came and set me on fire, set me on fire. Living on fire for you. And when I think about it, I can feel it burning brighter. Oh, if you did it, you can do it again, do it again, do it again in me. I remember what you've done and all the battles you have won. Jesus, your love never failed. You made a way, and I know there's so much more than I've been asking for. So with all my heart and all my soul, I celebrate. I'm never gonna be the same, 'cause you changed my heart and my way of thinking. Forever I will praise your name, 'cause your perfect love is never ending. And you hold my future in your hand, and you made me yours. So here I am, I'm holding on to you. I remember what you've done and all the battles you have won. Jesus, your love never failed. You made a way, and I know there's so much more than I've been asking for. So with all my heart. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. Alam ko pong ang bawat isa ay excited to hear the word of the Lord today. Maraming pong salamat. Ayan. So habang po nagsesettle ang bawat isa, pwede po bang samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin, no? Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Lord God, we just want to thank you for the privilege of once again hearing your word, O God. We acknowledge that this word came from you at hindi aksidente, Panginoon, na ito ang mensahe mo para sa amin sa umagang ito, O God. That's why we pray, Panginoon, that those who needs to hear this message, matanggap po nila fully, Panginoon, ang inyo pong salita, O God. May it provide peace, life, and joy in our hearts, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kita niyo po ba yung aking background ng PowerPoint? Medyo papasko na, di ba? Papasko na dahil ngayon ay pumasok na tayo sa ikalawang linggo ng Setyembre at naririto na ang Burr months. Yan. So tanong ko po sa bawat isa, ramdam niyo na ba ang papapalapit na Pasko?
Diba? Ramdam niyo na ba? Kasi tayo mga Pilipino, no, kilala tayo o hinirang tayo sa may isa sa mga pinakamahahabang selebrasyon ng Kapaskuhan. Di ba? September pa lang hanggang sa December, sineselebrate ng mga Pilipino ang Pasko. Di ba? Kasi sa ibang lahi, no? Sa ibang lahi, makikita mo lang sila magsiset up ng mga Christmas decorations, mga paraphernalia. Ayan. Kapag mismong week na, no, ng Pasko or pagpasok ng Disyembre. 'Di ba? Pero tayo, pagpatak pa lang ng September, ayan na. 'Di ba? Sino po dito yung mga nakapag-set up na sa bahay ng mga Christmas lights or meron ng Christmas tree? Sige, wag po kayong mahiya, wala naman po man-judge sa inyo. Ayan. 'Di ba? Nakaka-happy. Kapag nga po kami ay lumalabas, no, sa gabi, nagda-drive kami, pag nakikita ko may mga Christmas lights na sa labas, nakaka-happy. 'Di ba? Parang feel na feel mo na, tas medyo malamig-lamig na ngayon. Ayan. So talagang damang-dama mo na ang papalapit na Kapaskuhan. This week lang, no, nagpunta kami sa Robinsons. Yung kinainan namin, meron na nakaset up na Christmas tree. Grabe talaga, hindi papatalo, no? At syempre, hindi natin malilimutan, di ba? Isa na sa mga iconic na parte ng Paskong Pilipino ay si Mr. or si Sir Jose Marichan. Yan, sa Facebook ba nakikita niyo yan siya? No, gusto niya ng kantang-kanta na siya ng Whenever I See Girls and Boys, di ba? Talaga namang parang ready na talaga siya. Actually, umuwi na siya ngayon dito sa Pilipinas para sa mga engagement, no? Mga concerts at mga iba't ibang events, di ba? At nakakatuwa, meron ako nakita sa isang Christian page na Pinoy din naman yung admin. Sabi niya, parang si Sir Jose Marichan, meant to be talaga siya na maging parte ng Paskong Pilipino. Di ba? Kasi biruin mo itong Holy Family, yung Holy Earthly Family ni Jesus. Di ba? Nandyan si Jose, no? Nandyan din si Maria. Jose, Marie, at si Jesus ay nasa tiyan. Jose Marichan, di ba? Talagang parang, pang ano nga si Sir, talagang, yun talaga yung pinalakpakan, So, baka mamaya pag-uwi nyo sa mga, lalo na yung mga kabataan dyan, baka pag-uwi natin sa bahay, anong takeaways mo sa church kanina? Yung si Sir Jose Marichan po. Nako, ayan. So, later on, marami pa tayong, hindi lang si Sir Jose Marichan na pag-uusapan natin, Speaking of Christmas, di ba, isa rin sa mga tradisyon ng mga Pilipino, parte ng kulturang Pilipino ay ang exchange gift, no? Yan din yung yan po yung title natin sa umagang ito, exchange gift. Sino po dito yung mga nakapag-participate na sa exchange gift? Yan, mga kabataan dyan, di ba? Madami tayo nakapag-participate. Yung iba hindi naka-experience na exchange gift. Minsan nakakalungkot naman po ang buhay kung hindi na tayo nakapag-participate. Di ba? Noong mga bata tayo, uso yan, exchange gift. Even ngayon na adults na tayo, di ba? Sa mga bawat party sa office, party sa church, or even sa mga family gatherings, may mga exchange gift tayo. At madami sa atin, for sure, madami sa atin na merong masasayang alaala sa exchange gift. 'Di ba? Yung tipong, yung natanggap mo sa exchange gift, hanggang ngayon, nasa iyo pa, ginagamit mo pa, very useful sa bahay, 'di ba? Pero hindi lahat kasi masaya yung experience sa exchange gift. 'Di ba? Tama ba? Meron ding mga mapapait na alaala sa exchange gift, 'di ba? Yung ikaw todo effort ka, 'di ba? Kunyari yung sinabi sa office, lang 200 lang ngayon kasi may inflation. 200 lang ngayon ang natin, gift natin sa Pasko. Tapos ikaw hindi, 500 ako. Taray, 'di ba? 500 yung ibibigay mo. Tapos talagang hindi mo na sinama dun sa 500 yung pambalot mo, talagang iba pa 'yon. Effort ka. Tapos nung time na para makatanggap, 'di ba? Parang hindi ko na babanggitin kung ano yung mga natatanggap nyo. Baka mamaya kasi may nag-iisip dyan, ito sana yung ireregalo ko kay pastor sa hindi na lang bibigay kasi nabanggit niya sa preaching. Hindi ako magsasalita, no? So, ayan. So, dito sa mundo, na tayong mga tao, maaaring hindi lahat ng exchange gift ay magugustuhan natin. Hindi lahat ng exchange gift pabor sa atin. Pero alam niyo po, merong exchange gift na sigurado ako na magugustuhan ninyo.
Yan. And so, dadako na po tayo ngayon sa salita ng Diyos. No? I have read this chapter again last week lamang during the time na gabi-gabi ako po ay pumupunta sa Samson Funeral Homes. Kung alam niyo po yan, nandito sa may tapat ng Country Meadow. So, gabi-gabi napunta ako doon sa burol ng aking tatay, no, just last week. And to some of you who didn't know yet, ako po ay 11 years old, no? That's 2002, nung nawala po sa amin ang aking nanay sa isang vehicular accident, no? And just last week lamang ay umuwi na rin po yung aking tatay sa Lord dahil sa complications naman ng cancer, no? And though I had several siblings, meron din akong mga kapatid sa tatay, tinuturing ko rin sila na buo kong mga kapatid, hindi sila others para sa akin, you know. Pero technically, ako po ay solo na anak ng aking nanay. So, yan po yung aking storya. So, sa aking pag-emote, ayan, dinala ko ng Diyos sa Isaiah 61, no? At yan po yung pag-uusapan nating chapter sa umagang to. So this chapter, has 11 verses. At napakaganda po, no? Napakaganda po nitong chapter na to. Once you get home, ay pwede nyo po siyang basahin, mag-reflect po tayo on this. So, konting background lamang, no, sa chapter 61 ng Isaiah. So, sa chapter na to, inoffer ni Prophet Isaiah ang isang vision ng isang restored na mundo na kung saan punong-puno ng kasaganahan, no? Punong-puno ng mga tamang relasyon na sa pagitan ng bawat tao, no? So, kaya kung babasahin natin yung huling verse in verse 11, ang sabi po dito, sapagkat kung paanong ang lupay nagpapatubo ng kanyang pananim at kung paanong ang halamanan ay nagpapasibol ng mga bagay na sa kanya itinanim, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harapan ng lahat ng bansa. No? So, dito, inilantulad po ang Israel sa isang bagong hardin, parang bagong hardin ng Eden na mayabong at nananagana. No, napakagandang imagery. So, sa English translations, kung babasahin po natin, binigyan tayo ng image ng parang mga baby seed sprouts. Alam niyo yun, yung mga bagong sibol, no, yung mga bagong tubo, no, na halaman. So, symbolically, no, this means na merong bagong pag-asa, no? Merong bagong pag-asa na hindi pa tapos ang Diyos at meron pa siyang gagawin sa buhay ng kanyang mga anak. Naniniwala po ba tayo doon sa umagang yon? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At alam niyo, sobrang nakaka-encourage po to sa bayan ng Israel because during this time, kung naaalala niyo po yung kwento ng Israel, 'di ba? After ng era ng mga hari, no, na-divide yung kingdoms ng Israel into the northern kingdom and the southern kingdom. So yung northern kingdom o Israel, no, inalaw ng Diyos na sakupin sila, matalo, sakupin at ma-scatter sila ng mga Assyrians. So, yun yung sinapit ng Northern Kingdom. While yung Southern Kingdom naman, yung Judah, kung saan nagmi-minister si Prophet Isaiah, after a few years ng Assyrian invasion sa Northern Kingdoms, sila naman, after a few years, sila naman ang inalaw ng Diyos na sakupin ng mga Babylonians. So, sa makatuwid, itong bansang ito, itong nation na to, they've been reduced to a powerless nation na punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng pagdadalamhati at hinagpis. So, a lot of Bible scholars suggest na itong date kung saan po isinulat ang chapter 61, kung mapapansin niyo po yung arrow dyan, no? So, si Prophet Isaiah, nagsimula siya dyan sa time na kung saan Judah na lang ang tumitindig. Wala na ang Northern Kingdom. So, during that time, hanggang sa bumalik yung unang wave ng mga exiles. Kasi ilang waves yan, hindi lahat kagad bumalik sa Israel, no? Ilang batch
ng mga exiles ang bumalik sa Israel. So during the first wave or the first batch ng exile na bumalik sa Jerusalem, dito po isinulat yung chapter 61. So bumalik sila sa Jerusalem at ni-rebuild nila yung nawasak nilang templo at nawasak nilang bayan. So itong chapter 61, this is a message of hope para sa mga taong nakaranas ng huge blow sa kanilang mga buhay. No? Today, they are grieving, they are mourning, pero pinili na muling magpatuloy. So, now itong chapter po na ito ay nahahati po sa tatlong parte. No? Una ay ang verses 1 to 3, and second part is the verses 4 to 9, at ang pinakahuling parte po ay ang verses 10 to 11. Pero sa umagang ito, hayaan niyo pong mag-focus lang muna tayo on the first part, ang parte na nagrema sa akin as I was studying this chapter. So simulan po natin in verses 1 to 2. And it says here, the word of the Lord says in Isaiah 61, verses 1 to 2, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim goodness to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God." Sino po dito sa inyo ang parang familiar itong verse na to? Parang napakinggan nyo na to somewhere. No? Actually, sa New Testament, no? Kasi ito ay nasa Old Testament. Sa New Testament, this is the same scripture na binasa po ni Jesus nung siya ay nasa synagogue. Nagtuturo po siya sa synagogue. No? In Luke chapter 4. No? Mababasa po natin yan in Luke chapter 4. Binasa ni Jesus. And then afterwards, no, in verse 21, nagturo po siya sa mga tao at sinabi niya in verse 21, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." No? Today, the scripture is fulfilled in your hearing. So sinasabi ni Jesus na siya ang katuparan ng kasulatan na ito. Ito yung ministry ni Jesus. No? This is the ministry of the Messiah, of Jesus Christ. Yung purpose kung bakit siya pinadala dito sa mundo. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko to, no, what I love about the gospel is that hindi lamang ito limitado sa pagligtas ng mga kaluluwa ng tao papuntang langit. Kasi iniisip natin ganun pag gospel message, 'di ba? Salvation para makapunta tayo sa langit, no? But you know, the gospel is also bringing God's love, God's healing, no? Freedom para sa mga naalipin. 'Di ba? Hindi lang po concerned ang Diyos, hindi lang po concerned si Jesus, no? Sa inyong kaluluwa na makarating kayo sa langit. He also cares about who you are today at sa mga nararanasan mo sa araw na to habang naandito ka sa mundong ito. 'Di ba? Napaka-caring, no? Napakabuti ng ating Panginoon. 'Di ba? Kasi totoo na meron tayong pag-asa, merong pangako mula sa Diyos, pero it's something we look forward to. 'Di ba? Ang pangako ng Diyos, it's something we look forward to. Tinitignan pala natin siya in the future. Paano yung ngayon? 'Di ba? Paano yung ngayon? Paano yung ngayon na nag-grieve ka? Paano yung ngayon na masakit? Ngayon na mahirap? 'Di ba? Paano yung ngayon na magulo? Na may kabiguan? Na merong kakulangan? 'Di ba? May kasalatan? 'Di ba minsan naisip natin, ganun ba talaga? Sa langit na lang ba magiging maayos ang lahat? Pagdating na lang ba ni Lord talaga magiging okay yung aking anak? Pagdating na lang ba ni Lord talagang magkakaroon ng kasagutan ng lahat ng bagay? 'Di ba minsan mapapatanong tayo ng ganun? But you know, let me remind you sa umaga pong ito, no? The God of our future, no, Diyos ng mga pangako, is also the God of our present. Diba? Sige po, palakpakan natin ng Lord. Diba? The God of our future, the covenant-keeping God, katulad ng inawit natin kanina, the God of miracles, the God of promises, siya rin ang Diyos ng ating ngayon. Diba? Hindi lamang siya nasa finish line
naandun din siya sa umpisa ng ating paglalakbay hanggang sa finish line at maging sa travel natin and journey natin today. He is with us. No po? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So if you are thinking today, no, na hindi po imposible, merong available na healing ngayon. Tangible healing and restoration ngayon para sa ating mga nabibigatan. Kasi ministry yan ni Jesus, di ba? Yun yung nabasa natin kanina. Di ba? It is He who binds up the brokenhearted to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor. Gusto kong i-emphasize itong phrase na ito, no? The year of the Lord's favor. O tinatawag ding year of the Jubilee. No, familiar ba kayo dito? Parang last week kinanta natin yan, di ba? Niline up yan ni Ate Casey. Naalala niyo ba yon? Yung inawit natin yon, the year of Jubilee. So, para sa mga hindi po familiar, sa year of Jubilee, ay ano po ba ito? No? So, ayon sa Leviticus chapter 25, ito ay nasa Old Testament, no? Ito po ay isang ordained tradition. Tradition po ito ng mga Israelita na ginaganap every 50 years. No? Every 50 years kung saan nagkakaroon ng reset ang lahat ng bagay. It's a general reset. No? Yung mga slaves, yung mga preso, binibigyan sila ng kalayaan. Lahat ng may mga utang, kina-cancel out yan. Lahat ng mga utang. Lahat ng bawat pamilya, no, ibabalik sa kanila yung kanilang ancestral land na maaaring nabenta nila or binili ng iba or naisanla sa iba. No, ibabalik yan sa kanila in the year of Jubilee. Di ba napakaganda, no? Napakaganda. It's like parang ina-assure ng Diyos na hindi habang buhay, kung naghihirap ka ngayon, hindi yan habang buhay, merong pag-asa para sa'yo. Di ba? So, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, para sa mga Israelitang sobrang down na down sila, maaring nagkamali sila, no? Maaring may mga circumstances na hindi nila inaasahan. So, para sa mga Israelitang down na down, they look forward to the year of Jubilee. Diba? So, doon lamang kasi sila magkakaroon ng pag-asa, doon lang maitatama lahat ng kamalian, doon lang mababalik lahat ng nawala. But, you know, in our time today, no, sa panahon natin ngayon, dahil si Jesus ang katuparan ng pangakong iyan ng Diyos, every day for us is Jubilee. No? Every day for us is Jubilee. Tayong mga inalipin ng kasalanan, pinalaya tayo ng Panginoon. Yung inagaw sa atin ng kalaban, God will redeem it. 'Di ba? Kung tayo ay nasentensyahan, no, merong kapatawaran na para sa atin. At binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos to trample on the works of the enemy. So para po sa atin, every day is Jubilee. 'Di ba? Kaya po ngayon, kung kayo ay pumunta rito today na you need hope, diba? You need encouragement. Please be reminded na dahil kay Jesus, dahil kay Jesus, every day is the year of the Lord's favor. Diba? Every day is the year of the Lord's favor. Tuloy po tayo, no, in verse 3. So, ang Diyos, binigyan po niya ng very special emphasis yung mga tao na who are grieving, diba? Who are mourning. At ito po yung paborito ko na parte ng chapter na ito. Basahin po natin, no, in verse 3, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. Diba? Tayo mga tao, you know, we grieve for different things. Diba? Hindi lang to limitado. Ang grief, ang paghihinagpis, hindi lamang ito limitado sa mga taong nawala ng minamahal sa buhay. No? We grieve for different things. It could also mean, you know, we could grieve over a loss of a passion. Diba? Sino po dito yung parang nakakaranas o nakaranas na ng ganito? Loss of a passion. Di ba? Kunyari, mga estudyante, di ba? Nawala ng gana sa pag-aaral,
no? Nawalan ng gana mag-ministry, 'di ba? Nawalan ng sipag sa trabaho, or in general lang sa buhay, nawalan ka lang ng gana sa buhay in general. Parang wala na akong pake, bahala na, gawin niyo na lang ang mga gusto niyong gawin. Nawalan ka na ng care. 'Di ba? Nawala ka ng passion sa buhay o gana sa buhay. Or we could also grieve over a loss of relationship. 'Di ba? Yung matagal mo nang kasama, matagal mo nang kakilala, or worse, it could be a member of a family, blood related kayo, no? Pero nawalan kayo ng relationship, 'di ba? Dahil sa mga bagay-bagay sa buhay na kailangan nating mag-part ways dahil doon, 'di ba? Maaring maganda ito kung you have parted ways dahil merong new opportunities for growth, 'di ba? Or because you've matured, no? That's why you've parted ways. Pero masakit ito if you have parted ways na hindi in good terms. 'Di ba? So sometimes we grieve over those kinds of relationship, 'di ba? We also grieve over our kids na minsan nahihirapan tayong i-parent. 'Di ba? Tama po ba 'yon, mga magulang? May mga nakakaranas ba? Sige po, huwag niyo na itaas ang inyong mga kabay, 'di ba? Minsan bilang magulang, parang hindi mo na alam kung paano mo babalansehin yung pangangaral at pagtotolerate, 'di ba? Kasi minsan minsan sinasabi sa atin, 'di ba? Huwag mo naman masyadong pagalitan yung bata. 'Di ba? Baka naman lumayo yung loob sa'yo. 'Di ba? Tapos minsan pag hinayaan mo naman, bakit mo naman kasi hinayaan? Bakit mo naman hindi pinagsabihan? 'Di ba? Bilang magulang parang hindi mo na alam saan ba ako lulugar bilang magulang. 'Di ba? Pag hinigpitan mo, kakawala. Pag naman niluwagan mo, kumakawala pa din. 'Di ba? So sometimes we feel like we're a failed parent. Ginigrieve din natin yung mga ganong bagay eh. 'Di ba? Yung parang pinatherapy mo na, 'di ba? Binasa mo na lahat ng books or articles na kailangan mong basahin tungkol sa relasyon ng mga magulang at anak, 'di ba? Pina-counsel mo na kay pastor o sa youth leader nila, Ate Casey, counsel mo naman yung anak ko. 'Di ba? Pinakausap mo na sa lahat-lahat. Kulang na lang ipakausap mo sa 'di ba? Pero wala pa din. 'Di ba? So sometimes we grieve over them. And sometimes we also grieve over what could have been. Sometimes tayo mga tao, parang we're stuck in the past, no? Parang iniisip natin, siguro kung sinunod ko lang yung aking pangarap, baka doktor na ako ngayon. 'Di ba? Kung hindi lang siguro ako nagkamali ng desisyon, baka nasa abroad na ako. 'Di ba? Kung di lang ako tinamad, baka cum laude siguro ako. O kung hindi lang sana ako pinalaki ng mga magulang ko na ganito, baka ganito na yung mga nangyari sa akin. 'Di ba? So, sometimes we also grieve over what our lives could be. 'Di ba? Kung iba lang sana yung naranasan natin. And sometimes you also grieve over sin na hindi natin ma-overcome. Na kahit anong gawin natin, hirap na hirap tayong mapag-agumpayan. 'Di ba? Minsan sinasabi natin, ay nako, nagawa ko na naman. 'Di ba? Nawalan na naman ako ng pasensya. No? Naulit ko na naman yung mga bad habits ko. Ito na naman ako ngayon, di na naman ako makatakas. 'Di ba? So, we grieve over sin that we couldn't overcome. Now, in verse 3, ito yung mga bagay no, na ginigrieve nating mga tao, iba't iba. And in verse 3, sinabi ni Isaiah that God will give garments. No? God will give garments in exchange for our sorrows. 'Di ba? Napakaganda po nito, no? He will give garments in exchange for our sorrows. At dito po pumapasok yung ating title sa umagang ito. 'Di ba? Exchange gift. No? Exchange gift. Dito, sigurado akong hindi ka lugi at hindi ka malulungkot sa exchange gift na ito. So ano nga ba itong God will exchange it for? Una, ay beauty for ashes. No, beauty for ashes. Ano nga ba ibig sabihin ng ashes dito sa ating verse na ito? So sa Biblia, ang ashes po ay simbolo na ang isang tao ay in deep mourning about something. So, sila ay napipighati, sobrang pighati sa iba't iba kung ano-anong mga bagay,
tignan natin yung ibang examples. No? In Esther chapter 4, verse 1 to 3. So dito ay kwento ni Mordecai. No? So when Mordecai learned all that happened, so anong nangyari po dito, yung masamang plano ni Haman, kung familiar kayo sa kwentong ito, so si Haman, isa siyang mataas na opisyal ng hari, at ang plano niya to destroy all the Jews, yung mga Hudyo, kasama na po dito si Mordecai at si Esther at yung kanilang mga kalahi. No? So ang ginawa ni Mordecai, he tore his clothes and put on sackcloth and ashes and went out into the midst of the city. He cried out with a loud and bitter cry. He went as far as the front of the king's gate, for no one might enter the king's gate clothed and with sackcloth. And in every province where the king's command and decree arrived, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. So ganito magdalamahati, ang mga taong ito, naglalagay sila ng ashes minsan sa kanilang ulo, or humihiga sila, umuupo sila sa ashes. And also in Job, chapter 2, verse 8. So si Job, he sat on a pile of ashes where he was mourning and used a piece of broken pottery to scrape his sores. Di ba grabe no, nung wala lahat kay Job, yung kanyang mga anak at ari-arian, tas meron pa siyang karamdaman, ito yung ginawa ni Job sa kanyang pagdadalamhati. No? Umupo siya sa abo. No? Parang dito niya pinapakita sa Lord na sobrang ang hirap ng kalagayan ko ngayon. So, ang pangako ng Diyos, is that He will give beauty for ashes. No? He will give beauty for ashes. In the time of our grief, sa panahon ng ating pagdadalamhati, kalungkutan, ng ating mga nabibigatan yung ating kalooban, di ba, ang pangako niya magkakaloob siya ng kagandahan. Di ba tayo mga tao, we don't see what's good and what's beautiful in the hurting times. Diba? Hindi natin makita yung kabutihan o yung kagandahan nito. Kasi diba, anong maganda sa cancer? Diba? Anong maganda sa baon ka sa utang? Anong maganda na nagkakaaway-away yung mga pamilya? Diba? Parang hindi natin makita yung kagandahan nito. Pero ang aasahan natin sa Diyos, ang kanyang pangako, di ba? Nabasa natin kanina in verse 1, is that He's close to the broken-hearted. And it is God who binds up your wounds. Di ba? It is God personally who will bind up your wounds. So para ka ditong VIP. Di ba? Para kang may personal monitoring, special treatment, special touch ang Diyos sa'yo. Diba? Kaya nga sinasabi sa Matthew, mapalad, no? Blessed are those who mourn. Diba? For they will be comforted. Hindi lamang comfort na kung kanino lang natin maririnig, but it is a comfort from the Lord. Diba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga diba sa kasabihan, time heals all wounds. No? Time heals all wounds. Pero alam niyo po, this is a personal opinion para sa akin. No? I've come to a realization na hindi time, no? Hindi time ang nagpapagaling ng ating mga sugat. No? It's not time that heals all wounds, but it is Christ. No? It is Christ. Kasi during the time I lost my parents, no, I learned na hindi lumiliit ang grief. No? Sometimes sinasabi ng mga tao, okay lang yan. After a few years, mas dadali yan. Diba? Hindi na sobrang magiging malungkot. No? Pero alam nyo, siguro, if I am going to illustrate it, siguro kung ganito kalaki ang grief, hindi siya mababawasan eh. It's the same level na hinagpis na mararanasan ng mga tao. Hindi siya dumadali, hindi siya lumiliit, but we only get bigger. So kung ganito kalaki yung grief natin, ganito na siguro tayo kalaki, no? As time passes, di ba? We only learn to live with it. At alam nyo, magiging posible lamang yan when Christ is present
in your struggle. No? Posible lamang yan when Christ is present in your struggle. Diba? Pangalawa po, una, beauty for ashes. Pangalawa, oil of joy for mourning. No, oil of joy for mourning. So ano naman po yung ibig sabihin ng oil of joy dito? Sa Biblia, ang oil ay isa pong symbolism ng anointing. 'Di ba? Sa Old Testament times, yung mga priest, kung naalala niyo po si King David, 'di ba? Yung mga priest, yung mga hari, in the Old Testament times, binubuhusan or ina-anoint sila ng oil. So when you are anointed, there's a special work of the Holy Spirit in your life. Di ba, even sa New Testament, nung inanoint ang mga disciples, yung mga sick, yung may mga karamdaman, di ba, there's a special work of the Holy Spirit in their lives. So, sometimes kasi tayong mga tao, when we are overwhelmed with grief, di ba, parang feeling natin napakalaki nung ating pinagdadaanan, nung ating burden, nung ating dinadala. Parang feeling natin nilalamon tayo nito. 'Di ba? And kung hindi ka magaling magdala, 'di ba? Parang you have no choice but magpadala dito, magpakain dito to succumb to it, 'di ba? So, to those who grieve or mourn, ito po yung pangako na exchange ng Diyos, that He will anoint you, He will anoint them with His Spirit, so that we are able to stand. Diba? We're able to fight, we're able to minister above those problems, diba? Above the things na pinagdadaanan natin, and to rise above our situations. So, yan ang pangako ng Diyos, oil of joy for mourning. At pangatlo po, yan, and last is the garment of praise for spirit of heaviness. Yan, a garment of praise for the spirit of heaviness. Most people think na ang praise, it's something na ginagawa lang natin pag napunta tayo sa church on a Sunday, di ba? Or praise is something that we do kapag happy ka, tinugon ng Diyos yung iyong mga panalangin, yung iyong pangangailangan, di ba? Kaya sabi tayo, wow, praise God. Wow, praise the Lord. Di ba? But praise is deeper than that. Mas malalim pa po ang pakinabang ng praise sa ating buhay, because praise is a weapon against the enemy. Para itong special garment na sinusuot natin, that we put on, tapos pag sinuot natin ito, para ka naka-costume ng Superman, di ba? Para ka nagta-transform into somebody else. Because praise is a battle weapon. Di ba? Praise is a battle weapon. When you praise, para ka nagdedeklara ng digmaan laban sa kalaban. Diba? Nagdedeklara ka ng digmaan over your situation. So when you praise, you wage war against the enemy. Konting examples lamang, in the Old Testament, in 2 Chronicles chapter 20, si King Jehoshaphat, in verses 21 to 22. So after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army. Biruin mo, mga awit to. Wala tong bit-bit na sibat o espada o kung ano pa mang mga kagamitan. Ang bit-bit nila yung kanilang mga boses at papuri lamang sa Panginoon. Pero sila yung inilagay sa front line. And they said, saying, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever." And as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Diba, mas matindi pa kaysa sa tabak, kaysa sa sibat, ang kapangyarihan ng pagpupuri. Diba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And also in the New Testament, in Acts chapter 16 verses 25 to 26, alam na natin itong kwentong ito, di ba? Si Paul and si Silas, nung sila po ay dinakip, sila ay kinulong, di ba? Hindi sila tumigil sa pagpupuri, buong magdamag,
no? At anong nangyari, as they were worshiping and as they were praying, di ba nagkaroon ng napakalaking earthquake, napakalakas na earthquake, at nakalag yung kanilang mga chains, and even yung mga prison doors, nagbukasan. Di ba? See the power of praise. No? Ganyan ka makapangyarihan ang pagpupuri. Di ba? Tayong mga tao kasi, at times, no, pag nakakaranas tayo ng kabigatan, we want to do all the fighting. Parang last resort na natin si Lord. Hanggat kaya ko, kaya kong solusyonan ko, di ba? We want to take it into our own hands. But, you know, when we praise, di ba? When we praise, inaalis natin yung ating atensyon sa nararanasan natin sa ngayon. At we begin to focus on God who is in the center of our worship. Diba? So when you praise, ito yung gusto ko pong, wag natin makalimutan, gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin sa umagang ito. No? When you praise, you build a throne for God. No? When you praise, you build a throne for God. At alam po natin ang nangyayari when God sits on His throne. Alam natin ang nangyayari kapag nailuklok ang Panginoon sa kung saan siya nararapat. Diba? He will do His work as King. Diba? He will stand as King. Sa lugar kung saan niluluklok ang Diyos sa kanyang trono. Sa lugar kung saan ina-acknowledge siya bilang Hari at Panginoon, doon namamalas yung kanyang kaluwalhatian. Doon namamalas yung kanyang kapangyarihan. Doon namamalas ang pagiging Diyos niya. So today, church, no, as I end here, ako po ay naniniwala na merong special invitation sa atin ng Panginoon for an exchange gift. Na yan yung ating title this morning. There's a special invitation from the Lord for an exchange gift today. Alam kong pag lumalapit tayo sa altar, no, we wait for our pastors to pray for us. Pero today, pwede ko po bang hilingin na once you come here in front, pwede ko bang hilingin na maging personal yung paglapit natin sa Panginoon? No, na ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, what can you offer God today sa exchange gift na ito? Of course, kaya nga exchange gift two-way, di ba? Hindi lang Diyos ang magkakaloob sa'yo. Kailangan may ibibigay ka din sa Kanya. And it doesn't matter whatever you give to God today. Maaring katulad ng nabasa natin, you give God your pains. You give God your grief, your sorrow, your mourning. Diba? Yung mga pait, yung sakit, yung burdens, yung karamdaman, you can lift it up all to God today sa umagang ito. And see what wonderful exchange ang pwedeng ipalit ng Panginoon sa iata at tataas mo sa Kanya sa umagang ito. So today I invite everyone to please rise, to please stand up. And later, paglapit natin, can you just please pray first muna? Manalangin po muna tayo. Open your mouth and lift it up to God. Whatever you want to give sa Panginoon, lift it up to God. Open your mouth and just tell it sa Panginoon bago tayo maipanalangin ng ating mga pastors later. Tulad po sa ating aawitin, no, today, sabi sa kanta, there is glory in the fire. No, there is glory in the fire. Sa mga panahon na ito na nadadarang ka sa apoy, sa panahon na minumold ka, masakit, may hirap, may aray, ang pangako ng Diyos, you will see glory in the fire. Makikita mo ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos even in the midst of the fire today. So let today be an exchange. Habang binibigay natin sa Diyos yung ating mga kapighatian, pangako niya that there will be beauty in our ashes. As we lift up our burdens na nagpapabigat sa ating kalooban, pangako ng Diyos that there will be anointing power to make you stand and rise against it.
Oh, hallelujah, God. Hear your people, Panginoon. Iba't iba ang aming mga nararanasan, God. Pero iisa ang Diyos na nakaririnig. Iisa ang Diyos na tumatanggap ng aming mga panalangin, Panginoon. And so today, as we come into your altar, God, lalapit kami, Panginoon, na may pananampalataya, oh God, that you are able to do something in our situations. You're able to do something in our circumstances, God. And as we lift up to you our troubles, naniniwala kami na papalitan mo ito, Panginoon, sa umagang ito. And that's why today, we're going to praise you, God. Because praise builds a throne for you. We're going to build a throne for you, God, in the midst of our praise, God. Umupo ka, Panginoon, be enthroned in the praises of your people today. And may we watch, may we see, may we witness your glory, God, as you sit on your throne today. Oh, hallelujah, God. Hallelujah. Church, open up your mouth and let today be an exchange from the Lord to you. Oh, hallelujah, God. Oh, hallelujah, Lord. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.